Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po tayo sa prayer meeting po ngayong gabing ito. Anayahan ko po mga kapatid, tayo po tayong lahat, tayo po'y dumako po sa ating panawagan sa pagsamba at pahayag ng puso para po sa ating pagsamba. At unawain po natin habang binabanggit po natin yung mga talatang ating babasahin ngayong gabi pong ito. Panawagan sa pagsamba, Roma 12, talata 1, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan ng isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. Para naman po sa pahayag ng puso, para po sa ating pagsamba, sabay-sabay po tayo. Ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pag-ibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, sa manaming banal, dakila sa lahat, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa kadakilaan nyo, sa katapatan po ninyo, sa biyaya at habag po ninyo, na patuloy nyo pong pinagkakaloob po sa pang-araw-araw ng aming buhay. Salamat po Panginoon dahil meron po kaming pagkakataon muli na makalapit po sa trono po ng inyong biyaya. Salamat po Panginoon sa pribilehiyo na pinagkaloob niyo po sa amin na pwede kaming lumapit anytime, any moment Panginoon sa inyo pong paanan. Ama, patawarin niyo nga po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Pagkalinisin niyo o Diyos yung aming puso't isipan, kung ano man po yung karumihan na makita niyo po sa amin na magiging hadlang upang hindi po maging katanggap-tanggap yung alay na serbisyo po namin sa gabing ito. Patawarin niyo kami o Diyos. Ama, patuloy ko pong nilalapit yung mga gagamitin po ninyo dito po sa unahan na magbibigay po ng tanging bilang, magpapaawit, mga tutugtog po ng mga instrumento at mga ngaral po ng inyong pong salita. Ang dalangin ko, naway kayong patuloy na magbigay po ng katampatang at naway maging kalugod-lugod po, Panginoon, yung aming serbisyo sa gabi pong ito. Naway gayon din po, yung mga kasama po namin na patungo pa lamang po dito po sa aming bahay-sambahan. Naway kayong patuloy na maggawad po ng pag-iingat sa kanila. At kami na narito na, itama nyo na po yung aming puso't isipan nang sa gayon, Panginoon, maging katanggap-tanggap po yung aming serbisyo sa gabi pong ito. Lord, sa iyo po namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Amen. This time, manatili po tayo nakatayo. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Let us Amen. sing When We All Get to Heaven. Amen. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In that mansion's bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven. Sing on! What a day of rejoicing that will be.
when traveling days are over, not a shadow, not a sign. Amen. Oh, Sing on, get to Christians. heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Last stanza. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Patuloy po tayong magpuri po sa ating Panginoon. Let us sing, He leadeth me. Amen. Tayo lang po natin yung ating pong kopya. Ready now? He leadeth me, oh blessed thoughts, oh words with heavenly comfort fraught. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Lord, I would clasp Thy hand in mine, nor ever murmur nor repine. Content whatever lot I see, since 'tis my God that leadeth me. He leadeth me, He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand that leadeth me. Last stanza. And when my task on earth is done, and by Thy grace the victory's won, in death's cold wave I will not flee, since God through Jordan leadeth me. He leadeth me, He leadeth me, by His own hand that leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Amen. Salamat, Preacher Jonel. Awitan pa lang, pagpapala na po. Amen. Especially yung mga mensahe ng awitin na nagpapaalala sa atin na yung ating Panginoon, mga kapatid, talagang ginagabayan tayo sa tamang direksyon po ng ating buhay. At sa oras pong ito, tayo po'y dadako na po, mga kapatid, sa ating prayer time. May mga nagpadala na po ng mga prayer list po natin. Hayaan lang po na basahin ko po. At sana po, kung meron kayong mga ballpen po sa inyong mga kinakaupuan at sa mga kasama natin sa online, mamaya po ipanalangin natin to ng sabay-sabay. Pero unahin na po natin yung good health and protection po para po sa ating bishop and kay Ma'am Maris, kay Sister Sofia at yung buong sambahayan po ng ating bishop. Sa mga hindi po nakakaalam, yung ating bishop po ay nasa Davao po ngayon. Currently, nagpipreach po siya ngayon sa evangelistic meeting sa lugar po ng Panabo. Okay? So pag-pray natin yung katagumpayan po, mga kapatid, ng evangelistic meeting po doon. Okay? So pag-pray natin na marami pong iligtas ang Panginoon sa pangangaral po ng ating pastor.
pastor. Okay, yung daily strength and safety ng success ng ministry ng ating bishop, mapa-local, international, okay, pag-pray nating patuloy mga kapatid. Yung physical strength and healing po para kay Dr. Merly Casahe, healing and strength for Bishop Andaya, physical strength for Evangelist Eddie Mesa at kay Mami Rosemary Hill. So sama nating patuloy sila sa panalangin. Ganyan po yung mga churches and missions po natin mga kapatid. Sama nating patuloy sa panalangin yung good health and protection po para po sa ating resident pastor, Pastor Norman Gatdula, at yung success po ng kanyang mga ministeryo. Pag-pray din natin yung nalalapit po na wedding po ng ating pastor. So pag-pray natin na bigyan siya ng peace of mind kasi mahirap talagang magpakasal mga kapatid. Iniisip mo kung sino yung mga iimbitahan, nandyan yung matatampo pag hindi mo naimbitahan. Di ba? Pero sana unawain natin, di man tayo maimbitahan, ipag-pray natin, okay? Malaking tulong yun na hindi tayo makapunta, bawas po sa kakainin, di ba? Kidding aside, so pag-pray natin yung wisdom po sa ating pastor and provision din po mga kapatid, kailangan po ng panalangin ng ating pastor at ganyan po kay Ma'am Jessica, okay? So pag-pray din natin yung LWB Santa Mesa, yung ministries at yung mga church leaders, yung mga workers natin. Pag-pray natin patuloy mga kapatid. At ganyan po yung LWBC Saturday Children Ministry, yung centers natin, yung mga Bible studies natin, specifically po dyan po sa San Jose, Igia, Road 12, Nagtahan, Quintina, Malacanang, De Dios, JSIS, sa Pasig, and sa Taytay. Pag-pray din po natin mga kapatid, yung local and international ministries po ng ating simbahan. Okay, unang-una po dyan yung LWBC Paris, yung Growth, okay, at ganun din po yung BMO-BBS sa Paris, sa pangunguna po ni Pastor Nelson Cadena, Living Water Baptist Mission Italy, okay, yung mga missions po natin doon sa Milan and sa Como po, okay, sa pangunguna po ni Pastor Andy Mananon at ni Pastor Genesis Fermalo po. Okay? Living Water Baptist Mission London, yung spiritual growth, sa pangunguna po yan ng ating Pastor Jabez Orara at yung kanyang mga preachers po sa lugar po ng London. Okay? Living Water Baptist Mission Ibaraki and Matsumoto, Japan. Okay, provision po sa ating worship place po doon. Sa pangunguna po ni Pastor Robert Berba at ng inyo pong lingkod at ni Preacher Sir. Sama nating patuloy sa panalangin. Gini po yung LWBC Canada. Okay, spiritual growth ng mga members po doon at yung mga possible new outreaches ni Pastor Eric Mariano. So last Sunday, nakasama natin si Pastor Jeremy Panoy. Okay, isa po sa Calgary. Okay, may Living Water Baptist Mission Calgary na rin po tayo. Okay, so pag-pray nating patuloy po yan kay Pastor Jeremy Panoy, Pastor Ramon Sayang, kay Preacher Erwin Castro. Ganyan po sa Living Water Baptist Mission Muson. Provision po para po sa kanilang mission house, spiritual growth and provision for Olivar's family. Okay, at yung health din po ng ating Pastor Henry, sama nating patuloy sa panalangin. Yung Living Water Baptist Mission Tondo, spiritual growth, and gayon din po yung provision po ng kanilang BBS on April 30, okay, to May 3. Pag-pray natin sa pangunguna po ni Pastor Daniel Agasang. Living Water Baptist Mission Paranaque, okay, provision for worship place sa pangunguna naman po ni Pastor Jonathan Iglesia. Ganyan po, Living Water Baptist Mission Valenzuela, spiritual growth, and ganyan po yung provision po ng additional chair sa pangunguna naman po yan ni Pastor Jason Pangilinan. Living Water Baptist Mission Calaca, okay, provision po sa kanilang renovation, spiritual growth sa kanilang mga kapatiran at additional home Bible study at provision for monitor sa pangunguna naman po ni Pastor Darwin Bautista. Okay? Ganyan po yung JBL-CBC, yung growth and success ng ministry. So, pangunguna po ng inyo pong lingkod, sama niyo po kaming patuloy sa panalangin. Okay? Ganyan po yung Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary. Pag-pray niyo po, graduation na po ng mga third year student natin. Okay? Pag-pray natin yung provision po sa kanilang graduation fee. So, I think May 15 po ito, Preacher Jonal, tama? May 15. So, pag-pray natin yung success ng graduation po. Sana makagraduate po silang lahat. Okay. So, ganyan po, sama nating patuloy sa panalangin yung mga kapatiran natin sa ibang bansa. Okay, yung comfort po sa kanila. Construction po sa MIBC Monterrey, new building and facilities. So, pag-pray natin na ma-provide po ang kanilang pangangailangan po doon. Ganyan po, pag-pray natin yung mga kapatiran natin na nasa banig po ng karamdaman.
Okay? So pag-pray natin yung good health po para po sa mga senior citizen po ng Living Water Baptist Churches. Okay, pag-pray natin, despite of their age, talagang nakakasama natin sa ating gawain. So blessing po yan. Safe pregnancy po kay Ma'am Den Iglesia. Okay, ganyan po kay Sister Pinky Alpuerto at kay Ma'am Noemi. Okay, sama nating patuloy sa panalangin. Safe delivery po and provision for Sister Rosa Manlapas. Healing of Glenn Dashel, Eden Segundo, Marisa Tobillo from cancer. Sama nating patuloy sila sa panalangin. Healing of Deacon Chito from trigeminal neuralgia. Healing for Sister Cheryl Silverio from brain aneurysm. Healing and dialysis po for Brother Warex. Okay, sama nyo rin po sa panalangin yung aking father. Okay, twice a week po siyang dinadialysis. So pakisama po sa panalangin. Edwin Loyola po yung kanyang pangalan. Okay? Ganyan din po complete recovery ni Pastor Henry, Nanay Ligaya Duran, Sister Aida Amican, yung tatay na pa rin po ni Preacher Jojo. Okay? Yung good health and good lab test ni Nanay Gloria Kabiling and Nanay Antay Vicenta. Tama po ba? Okay? Healing and strength for Sister Maan's mother kay Nanay Anita and Sister Marie. Healing for Pastor Adan Panisales. Healing for Joseph Lingat's heart condition, yung kanyang CKD and prostate. Complete recovery for Ma'am Susan Permites and good health for Pastor Elmer Permites and family. Healing for Jerry Boy Baita. Okay? Ganyan din po yung mga businesses po ng ating mga kapatiran. Sama nating patuloy yung Rayco, Genlin and Jenner Publishing House, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic, PH, Add to Art, Lira, Team Diamond, RMS Transport Services, Rosemar Travel and Tours, Palimbagan Printing House, New Global Sentry Security Services and Harvey's Laundry Shop. Sama nating patuloy sa panalangin po yung mga businesses po ng mga kapatiran natin, okay? At ganyan po yung pag-pray natin, yung work for Sister Jessa, okay? Planning and preparation po and provision for Summer Youth Camp on June 1 to 5, okay? Ganyan po, good laboratory result of Brother Kyle's medical and wisdom po for Sister Gail. Okay? So yan po yung mga nasa prayer list natin. Kung ngayong gabing ito, meron po kayong specific prayer requests, nandiyan po sila Preacher Jonel para itaas niyo po ang inyong mga kamay. And make sure na ariin natin, pinakikinggan tayo ng Panginoon sa gabi pong ito. Okay? Pinubuksan na po natin yung ating punong panalanginan sa gabing ito. Anyone? Sige po. Pasama po sa regular prayer list po yung kuya ko po, si John Louis Alday, yung healing and provision po sa diabetes niya po. Thank you. John Louis Alday, okay, yung provision po sa kaniyang diabetes. Meron pa po ba? Anyone, mga kapatid? Sige po, Brother Topher. Success for my graduation this Friday po. Okay, pag-pray natin yung success po ng graduation kapag patapos na ako ng anak. Amen. Okay, ng kinder. Okay, so pag-pray niyo po na maging matagumpay po yung kanyang graduation. Sister Rena. Nagpapasalamat po si Brother Dan una dahil nakaalis na po sila sa yung risk ng wala na po sila sa Africa, going to Morocco na. Patuloy po pakipag-pray yung safety hanggang sa pagdating niya dito. Amen. May schedule na po ba, Sister Rena? Baka, kung hindi daw May, June. Amen. So pag-pray natin yung safety ni Brother Dan. Okay, na-miss na rin natin si Brother Dan. Okay? So meron pa ho ba mga kapatid? Urgent prayer request na isasama natin, Brother Edward? Kasama po sa prayer request yung kapatid ko po. Lalabas na po kasi siya sa hospital ngayon, pero yung bill po kasi niya, hindi na po sakop ng HMO card. Bali, max na po and umabot po ng 70,000 yung kakailanganin po. So, provision po sa pangangailangan po and kailangan na din daw po kasi tomorrow. Ayun po. Okay. Anong pangalan niya, Brother? Mary Francis Pilapil po. Mary Francis. Okay. So, sama nating patuloy si Sister Mary. Provision po sa kanyang hospitalization. Meron pa ho ba mga kapatid? Anyone? Sama niyo po sa panalangin, next month na po ang Silver
anniversary po ng partnership natin sa AIM Foundation kasama si Pastor Tim Nolan sa May 10, 2026. Maging ang kaibigan po natin si Pastor J. Bes na good health, pati guidance of Wisdom Lord sa pangungunahan niya sa 1,000 voice choir. Pati yung sa etong April 19, yung 34th wedding anniversary po ng Tito Jun at Tito Joko po. Sa April 19 na po, pati yung mag-a-advance na rin ako for next year, yung 35th wedding anniversary na April 19, 2027 sa Europe. Hopefully sana makasama ako, ma-approve yung visa ko kasi in-invite na nga ako. Sabi ko sana ma-approve yung visa ko. Pati yung sa Tita Joko sa November, yung 60th birthday niya sa Japan, sana makasama, in-invite ako, sana matuloy po kami. Maging yung ikaw po, yung biyahe mo papuntang Pampanga, pati isa sa atin, yung pag-provide ng gas, gaya po yun, yung mga biyahe sa ministry. Maging yung ikaw, kailangan nyo na pong bumalik ng Japan, sana mag-provide ang Lord na pamasahe po nyo sa Japan kasi kailangan na rin po nyo, kailangan na po kayo din ulit na makapatiran sa Japan. Maging yung sa akin personal unspoken ko, pati yung health ko po. Pati yung safety natin kasi uso ngayon yung nakaw gas. Sana naman yung mga nakaparadang sasakyan po natin dyan, hindi nakawan po ng gas. Safety din natin po. Uso din ngayon mga nakaw gas eh. Thank you po. Huwag kang mag-alala, walang mananakaw na gas kasi walang gas. Okay, so sama nating patuloy sa panalangin. Okay, Brother CJ. Good evening po, church. Quick prayer request lang po. Pag-pray niya lang po yung health ni Dad na masustain niya lang po yung araw-araw niya pong pagsisikap para po sa family namin. And of course po, kay Mom po, wisdom and guidance lang po sa work niya. Kay Lizette po, sa development niya spiritually and sa ACADS. And kay Ellie po, medyo bumabait na po kasi si Ellie. Kaya ano po, pag-pray niya lang po na maging healthy lang po yung growth niya po. And of course po, pag-pray niya lang po yung first of all, I praise God din po kasi ang ganda po nung naging results nung midterms ko. Thank you po sa prayer. So, pag-pray lang po patuloy sa magiging finals ko po. And para po sa bautisa. Thank you po. Okay, sige, sama na sa panalangin sila Preacher Roy. Okay. Meron pa po ba? Anyone, mga kapatid? Sister Ken. According to Sister Pinky po, please include daw po sa prayers natin yung pamangkin niya na po si Andrea Denise Mariel Baloloy. Still recovering pa daw po siya from motorcycle accident po. And bukas daw po magpapacheck up po siya due to painful shoulder and collarbone po. And also po, pasama po sa prayer si Skyler. Kasi po kanina, kahapon pa po, may mga rashes po siya and nilagnat po siya. Pero nakainom naman na po siya ng gamot. So ngayon po, sinat na lang. And sana po ay patuloy po siyang gumaling dahil po tomorrow ay recognition din po niya. Ayun lang po, salamat po. Okay, sama nating patuloy sa panalangin yung mga nabanggit po ni Sister Kenby. Okay, Denise Baloloy and si Ate Skyler. Okay? So, meron pa ha, mga kapatid? Okay? So, kung wala na po mga kapatid, sama nating patuloy sa panalangin. By the way, yung ating bansa. Okay? So, pag-pray natin yung mga tagapanguna po. Kasi yun talaga yung pwedeng magawa natin. Ipanalangin po sila. Kahit hindi po nanalo yung mga politikong gusto nyong manalo, ang responsibilidad po natin ipanalangin po sila. Okay? So, pag-pray natin, bigyan sila ng wisdom. At the same time, yung gulo pa rin po sa Middle East. So, sama nating patuloy sa panalangin po. Okay? Sige po, kuha tayo ng prayer partner po natin sa gabi pong ito. Tayo po yung mananalangin. At make sure kapag kayo po yung may ka-partner, panalangin po, mamaya na po yung kwentuhan, talagang pray muna tayo mga kapatid para nang sa gayon masulit natin yung opportunity na sama-samang nananalangin po sa bahay-sambahan ng Panginoon. Sige po, kuha na po tayo ng prayer partner natin at nandiyan naman po sa screen yung ating mga prayer list po sa gabi pong ito. Sige po.
Patuloy po tayong manalangin. Panginoon Diyos, sa manaming banal dakila sa lahat, nagpupuri, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataon muli na binigay niyo po sa amin, na muli po makadulog po sa inyo pong tron ng biyaya. Salamat po, Panginoon, sapagkat merong gantong klaseng pagkakataon na kung saan pwede kaming lumapit, pwede kaming humingi ng tulong, at pwede kaming dumaing sa inyo, Panginoon, patungkol po sa aming mga panalangin. Ama, patawarin niyo nga po kami sa mga nagawa po naming kasalanan. Pagkalinisin niyo, O Diyos, ang aming puso't isipan, kung ano man po yung karumihan na meron po kami, Panginoon, na magiging hadlang para hindi niyo po pakinggan yung aming mga panalangin sa gabi pong ito, patawarin niyo kami, O Diyos. Ama, patuloy ko pong nilalapit yung mga kapatiran po namin na nasa banig ng karamdaman. Naway kayong patuloy na magbigay po ng kagalingan sa kanila, Panginoon. Haplusin niyo po sila ng inyong mapagpagaling na kamay. Provide niyo po yung kanilang mga pangangailangan. Bigyan niyo po ng wisdom yung mga doktor na tumitingin po sa kanila. Ganyan po yung mga gamot na kanilang iniinom. Naway maging mabisa ito sa kanilang physical na pangangatawan. Ganyan po, Panginoon, provide niyo rin po yung kanilang mga medication, Panginoon, na ginagawa sa kanilang physical na pangangatawan. Ganyan po, nilapit din po namin yung mga kapatiran po namin na nasa ibang bansa. Kaya po patuloy na magawad ng pag-iingat at proteksyon at provision at comfort, Panginoon, sa lugar na kinilalagyan po nila, Panginoon. Ganyan po, nilapit ko po yung mga kapatiran naming may businesses. Patuloy yung pagpalain, Panginoon, yung negosyong pinagkatiwala niyo po sa kanila. Naway continue to remind us, Panginoon, na kaya niyo kami pinagpala ng negosyo para maging pagpapala din kami, Panginoon, sa gawain na pinagkatiwala niyo po sa amin. Lord, nilapit ko rin po yung mga kapatiran po namin na nagtatrabaho. Bigyan niyo po sila ng sapat na kalakasan sa kanilang pang-araw-araw na pagpasok sa trabaho. Ganyan din po, Panginoon, yung mga estudyante po namin, bigyan niyo po silang sapat na katalinuhan. Yung mga magde-decide, Panginoon, sa pagkuha ng mga courses na kukunin po nila, bigyan niyo po ng wisdom, Panginoon. Ganyan, nilapit ko rin po, Panginoon, yung mga kapatiran po namin, Panginoon, na may pinagdadaanan, na maybe nasa rough roads po sila ng kanilang buhay. Dalangin ko kayong patuloy na mag-comfort sa kanila, kayo pong patuloy na magbigay, Panginoon, ng karunungan din kung paano gawin yung tama, Panginoon. Ama, nilapit ko rin po yung mga kapatiran po namin na nasa sulok ng daigdig, Panginoon, na kung saan ginagamit nyo para magministeryo. Yung mga outreaches po namin, mapa-local, international, naway kayo patuloy na magpala, Panginoon, sa mga tao ng Diyos na itinayo nyo po, Panginoon, para pangunahan ang inyo pong kawan. Ama, nilapit ko rin po, naway kayong patuloy na kumilos sa aming bishop, patuloy nyo siyang bigyan ng malakas at malusog na pangangatawan, bigyan nyo po siya ng wisdom sa bawat pangaral ng salita na gagamitin po niya. Ingatan nyo rin po yung kanyang family, provide nyo rin po yung kanilang mga pangangailangan, Panginoon, kay Ma'am Maris, kay Sister Sofia, ganyan po yung kanilang buong sambahayan. Naway kayong patuloy na magpahala, Panginoon. Ganyan po sa aming resident pastor, naway kayong patuloy na magbigay po ng kalakasan sa kanya, ng wisdom din po, Panginoon, sa mga decision making na kanyang gagawin. At dalangin ko, provide niyo po yung kanyang pangangailangan sa kanilang nalalapit na kasal ni Ma'am Jessica, Panginoon. At ganyan din, nilapit ko po, Panginoon, yung mga bawat panalangin na inilapit po ng inyong maanak sa gabing ito, na alam ko po na narinig niyo po, Panginoon, yung aming mga panalangin at dalangin sa gabing ito. Ang tanging gagawin lang po namin, pagtiwalaan kayo ng buong puso at maghintay po sa tamang panahon, sa panahon na didinggin niyo yung aming mga panalangin, Panginoon. Lord, kayo na hong bahalang manguna po sa amin sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain niyo po yung buong programa po namin, siya po namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Sige po, tayo po tayong lahat, mga kapatid. And by the way, meron pala tayong first time visitor sa gabi pong ito. Okay? So pagka binanggit ko po ang inyong pong pangalan, kaway na lang po kayo. Okay? Bisita po siya ni Brother Zyron. Okay? Tawagin ko po si Sir Ray Justin. Tama ba? Sir Justin? Okay? Welcome po, Sir Justin. Ganyan din po si Justin din. Okay? Justin Feliz. Okay? Justin naman, Justin na lalaki, tsaka Justin na babae, okay? So welcome po sa ating gawain. Kamayan natin sila, mga kapatid. Maya, okay? Sige po, awitin natin, Preacher Jonel, yung po ating natin, welcoming song. Ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Amen. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya.
ligaya ng buhay. Magkamain po tayo. What a happy life it will Okay, especially kamay be natin yung bisita natin. if you know my Savior Jesus. Ipadama natin ng masaya at nagagalak tayong kapiling po sila ngayong gabing ito. Amen. If He is your Savior too, He will change your life completely. Everybody sing. If you'll just accept Him too. Amen. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Amen. This time po, tayo po ay muling aawit po para po sa atin pong Panginoon. Isa po ito sa mga bago po nating awitin. Nawa po ay intindihin po natin ang mensahe po ng awitin po ito, Near to the Heart of God. There is a place of quiet rest near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. Hold us who wait before Thee, near to the heart of God. There is a place of comfort sweet, near to the heart of God, a place where we are Savior meet, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. Oh, thus who wait before Thee, near to the heart of God. There is a place of full release, near to the heart of God, a place where all is joy and peace, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. Oh, us who wait before Thee, near to the heart of God. Amen. Maaari na po tayong makaupo at tayo po'y makakapakinig ng tanging bilang. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, that You do just what You
Amen. Salamat po. Sister Quincy, napakaganda po ng mensahe ng awitin. I hope and I pray na nai-ready na po yung ating puso't isipan para po sa pakikinig at pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ihanda na po natin yung ating mga Bibles, yung ating mga notes. Tawagin ko po yung ating resident pastor, Pastor Norman Mari Gatula. Preach on po, Pastor. Thank you po sa napakagwapo nating pastor po. Pastor Mark J, salamat po. At sa napakagwapo ni si Pastor Jonel, tuloy yung picture Jonel. Ito yung isang mic. Ayan po, ready na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Masaya po ba tayo ngayong araw po na ito? At dapat po masaya po tayo sapagkat tayo po ay mag-aaral na naman po ng salita ng Diyos. At lagi po dapat nating kasiyakan, katuwaan po, kagalakan ng mga mananampalataya pag tayo po ay makakapakinig po ng salita ng Diyos. Amen po. Of course, always pray for our bishop. Nasa evangelistic meeting po siya ngayong oras po na ito. Kaya pag-pray po natin yung safe po nilang pagbalik this coming Friday. Amen. So sige po, tayo na po tayong lahat. Let's all stand at basahin po natin yung ating pong message o saan natin kukunin yung message po natin ngayong gabi. Romans chapter 6 verses 12 to 14. Romans chapter 6 verses 12 to 14. So meron po tayo ngayong 6 na puntos. Pero huwag kayong mag-alala, napag-isipan ko, nahatiin na lang siya sa 2, kaya sa Sunday na lang yung isa. Okay. So let's read our text this evening. Romans chapter 6 verses 12 to 14. Everybody, basahin po natin. Nandiyan na po ba kayo? Amen. Parang ang hina ng amen nyo po, no? Ayan, amen. Okay po. Verse 12, everybody ready, begin. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of unrighteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Let me now give you the message that I entitled, Yield Yourselves unto God. Yield yourselves unto God. Let's pray. Dear Father in heaven, thank you, Panginoon. Sa gabi po ito, binigay po sa amin upang kayo, Panginoon, ay makapag-aral po ng inyong salita. Nawa, Panginoon, gabayan niyo po, Panginoon, ang po mga sarili po na makapakinig po kami ng maingat, Panginoon. At ito pong salita niyo po ay nawa po mangusap po sa amin po mga puso at buhay. Thank you for everything, Lord. At amin po pinapadalangin po patuloy ang pong mahal na bishop. Gabayan niyo po siya, Panginoon, sa kanya pong pagpipreach ngayon pong oras po na ito. At nawa, Panginoon, marami pong kaluluwa ang tumanggap po sa inyo sa oras po na ito. Thank you for everything, Lord. At sa amin pong patuloy pong pakikinig ng inyong salita, gabayan niyo din po ang inyong lingkod, Panginoon. At nawa po ang tama pong mga words ang aking pong maibigkas. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yield yourselves unto God. Ang sabi ng Romans chapter 6, verses 12 to 14, Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Yang pong mga words po na yan, mula po sa salita ng Diyos, sulat po yan ni Apostle Paul. At makita po natin, pinanggalingan po niyan, yung idea po ng binago pong buhay. Kaya nga po, kung babalikan lang po natin no, sa verse 4, Therefore we are buried with him by baptism into death, and like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Ang expectation sa atin bilang mga mananampalataya, tayong tumanggap sa Panginoon ay dapat lumalakad na tayo sa binagong buhay. Kaya ang pagdating sa verse 12, ang sabi doon, let not sin therefore reign in your mortal body. Ibig sabihin, dati po, nung tayo po hindi pa mga mananampalataya, nung tayo po wala pa pong Kristo sa puso, tayo po ay pinamamahayan o pinamumunuan ng kasalanan. Tayo po ay makasalanan, ang buhay po natin ay makasalanan. Kaya mga kapatid, kung ngayon po, hanggang ngayon po sa oras na to, hindi mo alam kung saan pupunta yung kaluluwa sa impyerno, ang sabi po ng Biblia, ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno.
So malinaw po ang lahat ng hindi tumanggap sa Panginoon, ang lahat ng hindi nanampalataya sa Panginoon ay mapupunta sa impyerno sapagkat ang tao makasalanan. Pero hindi po natapos doon ang istorya. Lahat po ng mananampalataya sa Panginoon na siyang namatay, nalibing at nabuhay magmuli para po sa atin, ay siya po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish," hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng everlasting life. Kaya ang susi papunta sa langit, ang susi papunta sa Diyos, ay walang iba kundi si Jesus Christ. We have to place our faith in the Lord Jesus Christ or else you will go to hell. At bilang mga mananampalataya, tayong tumanggap sa Panginoon, ang expectation sa atin ay lumakad na po sa binagong buhay. Sapagkat ang lahat ng mga tumanggap sa Panginoong Hesus ay idinadagdag na po sa pamilya ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Everybody, basahin po natin. John chapter 1 verse 12. "But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Lahat ng nanampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus, dahil siya po ang tagapagligtas, idinadagdag po sa pamilya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pala lahat ng tao anak ng Diyos. Yan pala ang katotohanan. Ang sabi natin, lahat naman tayo ginawa ng Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo anak ng Diyos. Anong sabi ng John 8:44? Sige, basahin po natin. John 8:44. Ang sabi po ng John 8:44, "Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it." Ibig sabihin, lahat ng mga sinungaling, ang tatay nila, ang dyablo. Sino ba sa atin ang hindi nakapagsinungaling? Lahat naman tayo nakakapagsinungaling. So malinaw na ang lahat ng tao, di ba, hindi ibig sabihin lahat ng tao anak ng Diyos. Dahil lahat tayo alipin ng kasalanan. At dahil sa makasalanan, dugo natin pupunta tayong impyerno. Kumbaga, ang namumuno sa atin, ang dyablo. Pero magmula nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, ang sabi ng John chapter 3, "Ye must be born again." Spiritual adoption ang pinapakita po nun. Sa John 1:12, binibigyan tayong kapangyarihan, authority to become the sons of God. Makasama tayo sa pamilya ng Diyos. Kaya ang lahat ng tatanggap sa Panginoon ay magiging anak ng Diyos. Yun pa lang po yung time na magiging anak tayo ng Diyos. Kasi malinaw sinabi ng Bible, isa lang ang anak ng Diyos, si Jesus Christ lang po. Kaya hindi pwedeng lahat ng tao anak ng Diyos. Hindi po. Isa lang anak ng Diyos. Only begotten Son. Kaisa-isang anak ng Diyos, si Jesus Christ lang po yun. Pero lahat ng tatanggap sa Panginoong Hesus, magkakaroon ng kapangyarihan, authority to become the sons of God. Spiritual adoption po ang tawag po doon. At kapag tayo po ay inadapt na po sa pamilya ng Diyos, kapag tayo inangkin na po ng Panginoon bilang anak niya, ang expectation sa atin, ang lakad na natin, binagong buhay. Kaya ang sabi ito, "Let not sin therefore reign in your mortal body," sa katawan po natin mismo, "that ye should obey it in the lusts thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin." Ang ibig sabihin po ng yield dyan, presenting. Huwag mong i-present yung mga parts ng katawan mo sa kasalanan. Yan ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Huwag mong hayaang gamitin ang parte ng katawan mo, kahit anong parte ng katawan mo, sa kasalanan. But yield yourselves unto God. We have to present ourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. We have to present ourselves unto God. Kumbaga, ang magiging battle cry natin sa preaching na to, stop presenting your bodies sa kasalanan. Instead, yield yourselves unto God. Gamitin nyo yung katawan nyo sa Panginoon. At sa bawat puntos po natin po pag-aaralan, ay meron tayong part ng katawan na pag-aaralan po. Ready na po ba tayo?
bago ko po ibigay yung unang puntos po natin, basahin po natin yung Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20. Ang sabi ng salita ng Diyos, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. So tayo po ay ipinako kasama ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin po, hindi na dapat tayo ang nabubuhay sa ating pong sarili. Patay na po dapat yung ating pong sarili. Sino na po dapat ang nabubuhay sa ating pong sarili? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. But Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, in your mortal bodies, I live by myself? Hindi na po. I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano, ang mga may Kristo sa puso, hindi na dapat namumuhay tayo according sa laman natin, according sa sarili natin. Nabubuhay na po dapat tayo according sa ating pong Panginoong Hesus. Dahil siya na po ang namumuno sa atin. Siya na po ang may-ari sa atin. Unang punto po, in yielding ourselves unto God, di ba? In presenting ourselves unto God, we have to guard our sight. Guard your sight. Pag-usapan muna natin yung mata. Guard your sight. Sabi nga po na ating pong main verse, no? Wag mong hayaang i-present mo yung iyong mga members, ibig sabihin yung parts ng katawan mo, sa gawaing unrighteous. But yield yourselves unto God. So, we have to yield our sight. Present our eyes to the Lord. Guard your sight. Ang sabi po ng mga, di ba, may kasabihan po, the eyes are the windows to the soul. Ang mata daw po ang bintana sa ating pong kaluluwa. Sabi po sa Matthew chapter 6 verses 22 to 23. Matthew chapter 6 verses 22 to 23. The light of the body is the eye. At alam niyo po, napakaganda ng pagkakasulat po ng Matthew chapter 6 verse 22 sapagkat yung eyes po natin, nag-ooperate po yan gamit po yung ilaw. Kaya tayo nakakita because of the presence of light na pumapasok po sa ating optic nerve. Hindi ko masyadong ewan ko sa mga doctor, mga medical professional sa atin. Pero parang ganun po yung idea. Kailangan po yung light sa ating pong sight. Kaya pag wala pong ilaw, wala tayong makita. Tama po? The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Okay, but if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Nakita niyo po yung irony na pinakita po dito sa Matthew chapter 6 verse 23. Ipinapakita po na ito kung yung liwanag na meron tayo, yung katotohanan na meron tayo, na nakikita po natin, ay corrupted. Kung tinwist natin yung light na yon, kung tinwist natin yung truth na yon, how great is the darkness in your life? Maaring nakakalig ng salita ng Diyos. Maaring nakikita nila yung katotohanan ng salita ng Diyos, pero ayaw nilang tagapin. How great is the darkness in their lives? Importante po ang mata sa ating pong katawan. Kaya ang importante din po, nagwaljan din po natin yung ating pong mga mata. Ang eyes po, connected din po yan sa desire. Ang eyes po, connected din po yan sa lust. Tingnan nyo po, bigyan ko po kayo ng example. Kung paano po connected ang mata sa desire. Genesis chapter 3 verse 6. Genesis chapter 3 verse 6. Ang sabi po ng salita ng Diyos, and when the woman, si Eve po ito, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Sa pamamagitan ng pagkakita ng babae, of course may temptation ni Satan yun, may corruption na binigay yung serpent doon. Pero nung nakita nga naman, ang ganda naman pala, pleasant sa mata yung yung pagkain. Yung prutas ay pinagbabawal ng Panginoon. Makuha nga, kainin. Nung kinulap yung isip, pati yung tingin niya, corrupted na din. Samantalang malinaw ang kautusan sa kanila na sa lahat ng mga puno, yung mga bunga sa Garden ng Eden, pwede nilang kainin except dun sa bunga po na yon. Except sa fruit po na yon. Pero because
Hindi ginwaldyan yung isip, hindi ginwaldyan yung kanyang mata. Anong sabi doon? Nakita niya, pleasant pala yung bunga. Kainin ko nga. Nagkaroon ng desire ngayon si Eve to eat the fruit, the forbidden fruit. Hindi lamang po yan, it is also connected to lust and worldliness. Lust and worldliness. 1 John chapter 2, verses 15 and 16. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So mga kapatid, napaka-importante palang gwaldyan yung ating pong mga mata. Dahil pwede yan magnasa sa mga maling bagay. Pwede magnasa yan sa mga bagay na hindi kalulugod ng Panginoon. Remember my message last Sunday? Let us make the Lord happy. At ang naging focus nun, ang ating pagmamahal sa Panginoon, if we want them to make the Lord, if we want to make the Lord happy, we have to offer as an object of our thanksgiving. Pero natin maitatanggi doon that we have to present ourselves as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is our reasonable service. Amen? Kaya pala kailangan, gwadya mo yung mata mo. Kasi pwede kang magnasa dyan ng mga maling bagay. Pwedeng maging sisidlan yan at maging pinto ng temptation sa buhay mo. Eh sa panahon po natin ngayon, napakadelikado po. Sapagkat pag nakita natin sa social media, pag hindi mo ginawa dyan yung iyong mga mata, pwedeng ang makita mo dyan yung mga bagay na matetempt ka. Yung mga pinapanood natin, yung mga tinitingnan natin sa Reels, sa IG, baka minsan, parang okay lang naman to, wala naman to. Dumadaan lang. Hanggang sa makikita mo, dyan ka na, sinisira ni Satan. Let not sin therefore reign in your mortal body. Yield your eyes to God. Yield your sight to God. Guard your sight. Baka mamaya sa kakascroll mo, hindi mo nakikita na nababaon ka na sa kasalanan. Natitempt ka na ni Satan. Ano yung mga bagay na dinadala natin yung mga mata natin? Yung mga lugar, yung mga, di ba, yung mga social media, mga platform sa ating pong pinupuntahan. Yung mga mata natin, paano na nakikita yung mga bagay po na yon? Baka mamaya, ang dulot po niyan ay temptation, lust, worldliness, kasalanan. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, guard your sight. And very timely po ito sapagkat sa panahon natin, isa po sa ginagawa pong bitag ni Satan ay yung mga bagay na magpapabitag sa ating pong mga mata. Ano po ang tinuturo ng Bible patungkol po sa ating mata? Saan po dapat natin dinadala yung ating pong sight? How do we yield our sight, our eyes, unto God? 2 Corinthians chapter 5 verse 7. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith, not by sight. Hindi tayo sa physical na mata. Lumalakad. Of course, spiritual aspect po ito. Wag po kayong parang nakapikit na naglalakad po dyan. Mabubunggo po talaga kayo. Ang ibig sabihin, sa ating pong paglakad bilang mga Kristiyano, dapat hindi sa nakikita natin, kundi sa pananampalataya natin. We need to see with our spiritual eyes. Sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 18, the eyes of your understanding being enlightened. Spiritual eyes mo tinutukoy po dyan. That ye may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. If you want to know the will of the Lord in your life, make sure that you are walking in faith. You are walking with your spiritual eyes. Kasi ang mata po, alam niyo yung tawag sa yung takaw tingin? Lahat connected po dun eh. Pag nakakita po kayo ng pagkain, pag pumunta po kayo sa Eat All You Can, ay, lahat to, kakainin ko to. Pero nakakadalawang putahe pa lang po tayo, busog na busog na. Pero yung mata mo, gusto pa. Ganyan pwedeng mabitag ang tao. Sabi mo, ay, isa lang to. Sa susunod yan, teka nga, panoorin ko nga ulit. Teka nga, tignan ko nga ulit. Teka nga, silipin ko nga ulit. Let not sin therefore reign in your mortal bodies, my dear brethren.
Saan po natin dapat dalhin yung ating pong mga mata? We have to yield our eyes to God by turning away from wickedness. Amen? Psalm 101 verse 3. Psalm 101 verse 3. Okay, everybody read. Ready? Begin. Ang sabi ng psalmist, I will set no wicked thing before mine eyes. Sa Psalm 119 verse 18, Psalm 119 verse 18, Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Buksan mo yung mata ko, Panginoon, para sa iyong salita, para sa salita ng Diyos. Ano po ang pinapakita po at tinuturo ng Biblia patungkol po sa ating pong mga mata? Isara natin yung ating pong mga mata pagdating po sa kasalanan. At ibukas natin yung ating pong mga mata patungkol sa kabanalan. Pagkasalanan, pikit ka. Pagkabanalan, buksan mo yung mata mo. At huwag mong babalik ta rin. Na kapag mga bagay na banal, isasara mo yung mga mata mo. At kapag mga bagay na makasalanan, bukas na bukas yung mata mo. O, itong mga bagay na pinag-uusapan natin, bagay na kabanalan to. Kaya make sure bukas yung mga mata natin. Tama? Pag nasasara yung mata mo, baka mamaya, di ba? Again, ang prinsipyo, huwag mong buksan yung mata mo sa kasalanan. Pero buksan mo yung mata mo sa kabanalan. Kaya pag preaching, dapat bukas yung mata natin, huwag nakasara. Kasi importante ang salita ng Diyos. Ayan yung verse po ng mga dapat dito tulog pag preaching. Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Okay. Tingnan niyo po yung sinabi po ng Hebrews chapter 12 verse 2. Last verse po natin, patungkol po sa point na ito. Hebrews 12 verse 2. Looking unto Jesus. Diyan mo gamitin yung mata mo. Hindi lamang sa pagtingin natin patungkol sa mga bagay ng Diyos, kundi ang mata natin, gamitin natin na tayo po ay tumitingin sa ating pong Panginoong Hesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Guard your sight. Guard your sight. Pangalawa po, guard your speech. Ano po pag-uusapan natin dito? Yung ating pong bibig o yung ating pong dila. Pati po ng katawan natin yung dila, tama po? So, yan pong dila natin, pwede rin yung gamitin sa kasalanan. Kaya kailangan natin gwaldyakan yan. Kailangan natin i-present sa Panginoon yung ating pong mga bibig. Minsan bunganga po, di ba? Bunganga. Ang sabi po ng James chapter 3 verses 5 to 10. James chapter 3 verses 5 to 10. Even so, the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the curse of nature, and it is set on fire of hell. Imagine nyo po, yung ating pong mga dila, inalintulad sa impyerno. For every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea, is tamed, and hath been tamed of mankind, but the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. My brethren, yield your tongues, yield your mouths, yield your speech to God. Huwag niyong i-present yan sa kasalanan. Huwag natin gamitin yung ating pong bibig sa kasalanan. Kaya ang sinabi po ni James, yung bibig mo, ginagamit mo sa cursing, ginagamit mo rin sa blessing. Anong klaseng bibig yan? Hindi pa yung nakakalugod sa Panginoon. Na kapag nasa church, hallelujah. Pag nasa labas, nagmumura. Muntik ko na mamura eh. Mahirap po yung ganun mga kapatid, Kristiyano po tayo. Tapos sa labas, bungangera tayo. Sa labas, di ba? Kung magsalita tayo, parang may basura sa loob ng bibig natin.
Dapat po mga Kristiyano, yung ating pong bibig, ginagamit po natin para po sa Panginoon. O, ilan pa po mga verses? Proverbs 18:21. Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Our mouth can destroy and divide, or build and inspire. Our mouth can bless or curse. Our mouth can lie or speak the truth. Sa bibig po natin nanggagaling ang kasinungalingan. Pero sa bibig din po natin manggagaling ang katotohanan. Saan mo gagamitin ang iyong bibig? Ang pagsisinungaling ay galit po dyan ng Diyos. Proverbs 12:22, lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. Kaya nga po, we have to yield our tongues to the Lord. We have to yield our speech to the Lord. Guard your speech, my dear brothers and sisters. Huwag po kayo mag-alala. Pati po sa akin, natatamaan po ako sa preaching po na ito sapagkat pag ako po ay nagagalit, pag ako po ay nadadala ng emosyon, nakakapagsalita din po ako ng hindi maganda. Yes, tao lang din po kasi ako, nagkakasala din po, pero paalala din po ito sa akin ang salita ng Diyos. Sabi po sa Psalm 35 verse 28, we have to yield our speech to the Lord. When we speak words, dapat ito'y presentable sa ating pong Panginoon. And my tongue shall speak of thy righteousness and of thy praise all the day long. Yan dapat ang lumalabas sa bibig po natin, kabanalan at papuri po sa Panginoon. Huwag niyong hayaan na yung bibig niyong nagpupuri sa Panginoon ay yung same din na bibig na nanunumpa sa kapwa mo. Ephesians chapter 4 verses 25 to 27. Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be ye angry and sin not. Pwede tayong magalit, pero huwag tayong magkakasala. Sapagkat common po na pag nagagalit ang isang tao, nakakapagsalita ng masama. Nakakapagmura o kahit hindi magmura, nakakasakit ng damdamin. Be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. And in verse 27, ang sabi dyan, neither give place to the devil. Isa siguro to sa gustong-gustong taktika ng demonyo, ng dyablo. Yung bang gamitin, yung galit mo para makapagsalita ka ng masama sa kapwa mo. Saan po dapat ang ginagamit ang ating pong mga bibig? How do we guard our speech? Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Ipinapakita po nito ng ating pong bibig, ang lumalabas po dapat dito, encouragement, edification, and evangelism. Yan dapat yung lumalabas sa bibig po natin. Yung makaka-encourage, yung makakapagpalakas, makakapag-edify, makakapagturo, makakapag-exhort, yung makakapag-evangelize. Alam nyo minsan kung bakit naniniwala sa atin yung mga unbelievers? Kasi ang baho ng bibig natin eh. Ibig sabihin, yung mga words na lumalabas sa atin, masama. Maanghang kasi tayo magsalita. Kaya hindi natin mawin yung mga nasa kapwa natin, yung mga kapamilya natin, kasi ang nakikita, yung way ng pagsasalita po natin. It's time for us to change our ways. Let not sin reign with your on your mortal bodies. Let not sin therefore reign in your mortal bodies. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God. Yield your tongue unto God. Yield your speech unto God. Guard your speech, mga kapatid. Let us guard our speech. Tingnan nyo po, sa Psalm 141 verse 3, napakaganda po ng verse po na ito. Nakita ko po kanina, nag-research po ako ng mga verses patungkol po sa guarding our speech. Ang ganda ng verse, ito siguro ang gawin nating verse kapag tayo nagagalit na, pag tayo na-frustrate na, pag tayo may kaaway, pag tayo, di ba, gusto nating
isigaw lahat ng nararamdaman natin. Ang sabi ng salita ng Diyos, set a watch, O Lord, before my mouth. Keep the door of my lips. Kapag nasa panahon ka na parang gusto mo nang isigaw yung nararamdaman mo at gusto mo nang magkasala sa iyong bibig, nawa maging panalangin natin, Lord, set a watch, O Lord, before my mouth and keep the door of my lips. Sige nga po, everybody, basahin nga po natin Psalm 141 verse 3. Ready, begin. Pag galit tayo, wag mo na magsalita. Set a watch, O Lord, before my mouth. Keep the door of my lips. Panginoon, pigilan mo yung aking bibig. Pigilan mo yung aking speech. Lord, guard my mouth. Guard my speech. Yan po yung dapat po nating panalangin, mga kapatid. Sapagkat sa panahon na ito, ang dami nang nag-aaway. Huwag nating dagdagan. Sa panahon na ito, ang dami nang di nagkakasundo. Ang dami ng komento sa buong paligid natin, 'di ba? Patungkol sa politika, patungkol sa telenovela, 'di ba? Patungkol sa mga chismis. Ang dami ng mga komento sa paligid. Alam niyo ang dapat nating ipalamihin, salita ng Diyos. Sa social media, huwag na tayong makipag-away sa mga kung ano ng mga issues. Ipanalangin na lang po natin sila. At ang gawin natin, Word of God, yung ating pong ipamalita. Sapagkat kahit anong gawin po natin, 'di ba, hindi naman masasave ang bansa o hindi mahihil ang bansa natin kung hindi lang Word of God ang ipapakalat po natin. Yan pa rin po ang susi para gumanda po ang buhay ng bawat isa sa atin, salita po ng Diyos. Yun lamang po. Kaya kahit anong gawin po natin, 'di ba, sa gobyerno, we have to pray for them na that they will have a change of heart and do the right thing. Pero siyempre, nandun pa rin yung idea na maging wise din po tayo sa pagpili po natin na ating po mga leaders. Okay, so sa lahat po ng bagay, maganda po, ang lumalabas po sa bibig natin ay yung bagay na magiging proud sa atin ng Panginoon. Na masasabi niyang, anak ko nga yan. Bakit? Kasi ganyang magsalita yung anak ko eh. Kung pag magsalita ka, parang jablo. Mapang-asal, mapang-provoke. Masasabi ba ng Panginoon, ay, ganyan yung anak ko. Di ba? Kapag yung anak natin, nag-recite sa school, nakakakuha ng magandang grades, nasabi ng mga teachers, ang galing po ng anak nyo, ay, anak ko yan. Mana yan sa mami mana yan sa daddy eh. Pero pag yung anak mo, bulakbol, minura yung teacher, parang sabi mo, ay, hindi ko anak yan. Halos itakwil mo, di ba? So, ganun din po, sa buhay po natin, sana po maging proud ang Panginoon in the way we talk. Amen? Okay po, nakikinabang po ba tayo? Ano po yung una? Guard your side. Pangalawa po, guard your. At yung pangatlo po, tapos yung last three, sa Sunday na lang po natin pag-uusapan. Okay, guard your steps. Paano naman po yung pag-uusapan natin? Ang sabi po ng Psalm chapter 1 verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Ang gusto ko po ipakita sa punto po na ito, na huwag po tayong lumakad sa kasalanan. Don't walk in sin. Don't walk in the wrong direction. Don't be in the wrong, wicked places. Huwag tayong pumunta sa mga maling lugar. Ang Kristiyano dapat identified tayo na Kristiyano. Ibig sabihin, huwag tayo pumunta sa mga lugar na hindi identified na Kristiyano tayo. Ano po yung tinutukoy ko po? Kapag inaya ka ng mga kaklase mo, punta tayo sa sa bar. Ay, hindi ako umiinom. Hindi ka naman iinom doon eh. Sasama ka lang sa amin, makikipagkwentuhan. Pag pumunta ka sa bar, alam mo yung mga tao sa loob ng bar. PNG, magsa-soul win naman po ako doon eh. Sige, try mo mag-soul win doon. Nakapunta na ako sa bar maraming beses nung ako po ay nagba-backslide. At alam ko na hindi yun ang lugar ko. Ang lugar ko sa church, hindi sa bar. Hindi ako makakapag-soul win doon. Baka mamaya batuhin ako ng baso doon. Hindi, sasabihin ng klase mo, hindi ka naman iinom eh. Sasama ka lang sa amin. Diyan po nagsisimula lahat ng yan.
Huwag mong dalhin ang mga paa mo sa mga lugar na alam mong kasalanan ang ginagawa. Proverbs chapter 4, verses 14 and 15. Proverbs chapter 4, verses 14 and 15. Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. Oh, basahin niyo po yung verse 15. Everybody. Ready, begin. Na-imagine niyo po, yung mga lugar na alam mong hindi para sa Kristiyano, avoid that. Avoid it, pass not by it, turn from it and pass away. Iwasan mo. Huwag mong tignan. Tumalikod ka, talikuran mo yon. Huwag kang papasok sa lugar ng makasalanan. So anong dapat pong gawin natin bilang mga mananampalataya? How do we guard our steps? How do we yield our feet to the Lord? Paano natin madadala yung mga paa natin na hindi tayo magkakasala po sa Panginoon? Ang panalangin natin, yung ating pong mga paa, magiging kagamit-gamit po sa ating pong Panginoon. Yung ating pong mga paa, ang paglakad niyan ay yung ikalulugod po ng ating pong Panginoon at hindi ikalulungkot ng ating pong Panginoon. What should we do with our steps? Psalm 122 verse 1. Psalm 122 verse 1. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kung gusto mo maging kalugod-lugod sa Panginoon, yung iyong mga paa, dalhin mo yan sa simbahan. Dalhin mo yung sarili mo sa simbahan. Pumunta tayo sa church. Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. If you want your feet to be, pleasing in the sight of the Lord, if you want to guard your steps, go into the house of the Lord. Huwag mong pabayaan yung pagtitipon. Huwag mong inuunahin yung ibang mga bagay sa bagay po ng Panginoon. Alam niyo po yung mahirap din po? Yung tipong, alam mong kaya mo naman mag-church, pero hindi mo gagawin. Let not sin therefore reign in your mortal body. You are letting sin reign in your feet when you don't go to church even if you could. O isa pa po, yung kaya naman pero late. Kaya mo naman eh. Kaya ko sinasabi yung kaya naman dahil meron naman mga tao na hindi naman talaga kaya. At meron ng mga tao na, for example, talagang late. Katulad ko dati po, ang testimony ko po, nung ako pa po yung nagtatrabaho po before sa bank, talagang kahit po offering na lang maabutan ko, pupunta po ako sa church. Bakit po? Kasi gusto ko mapakita sa Panginoon na kahit dulo na lang po ng part ng service, nag-try pa rin akong pumunta. Kasi hindi ako capable, hindi ko kayang pumunta lang. Ang traffic, late kami palalabasin. So, hindi ko naman pwedeng iwan basta-basta yung trabaho dahil syempre may commitment po tayo doon. So, ang ginagawa ko po, kahit yung pinakadul, minsan nga po, tapos na yung service eh. Ewan ko natatandaan po tuloy nila Pastor Donald. Minsan tapos na yung service, pagpunta ko dito, halos wala ng tao sa paligid. Yung iba nakasalubong ko na sa hagdan. Bakit ako pumupunta? Because I want to show God that I will still go. Sa lahat ng kakayanan ko, gagamitin ko pa sa Panginoon. Because I want my Lord to be proud of me that I still tried. Pero maging rebuke po sa bawat isa po sa atin na baka naman kaya mo pero hindi mo ginagawa yung best mo. Kaya mo naman maging on time eh. Pero 5 minutes pa, hindi na magsisimula yan eh. 5 minutes pa kasi ano pa lang naman yan, meron munang yung panawagan sa pagsamba. Importante yun. Di ba preaching naman daw yung pinaka-importanting part ng service? Doon na lang ako pupunta. Hindi po. Importante mapupurihan din natin Panginoon sa ating po mga awitan. Importante rin po yung scripture reading. Importante po yung offering. Ayun nga po iniiwasan ko yung offering eh. Kasi pag Sunday, nasa bandang unahan yan. So, iiwasan ko na yan. Tapos pag Wednesday, dahil nasa bandang likuran yung offering, hindi nila ako pupunta ng Wednesday. Mga kapatid, gawin mong kaaya-aya, kalugod-lugod sa Panginoon ang iyong mga paa. Dalhin mo ang iyong sarili sa church. Kung kaya mo naman ng tamang oras, pumunta ka. Kung wala ka namang ginagawa pag Wednesday, mag-prayer meeting tayo.
Actually nga, parang ang pangit nga pakinggan eh. Pag wala namang ginagawa, doon lang magpe-prayer meeting. Hindi. Dapat lahat ng service natin sa church, parte sa sistema ng mga mananampalataya. Whether yan ay Sunday morning service, yan po ay gospel hour, yan po ay prayer meeting, yan po ay ladies fellowship, yan po ay men's fellowship, yan po ay youth fellowship, yan po ay young pro fellowship, yan po ay precious rubies fellowship. Lahat po yan dapat nasa sistema po ng mga Kristiyano. Huwag natin pabayaan yung ating pong mga pagtitipon. Let us glorify the Lord with our feet. Pag outing, ready tumakbo. Ang dami na. Parang konti lang naman, brother. pag outing, di ba? Parang ang bilis tumakbo. Oo, tama. Dami pa pong baon. Pero pag church, parang pagod na pagod. Parang hirap na hirap. Maglakad, umakyat. Kaya lagi ako na be-bless po sa precious rubies, no? Despite their age. Pero yung ano po nila, eagerness po nila to come to church. Yung pag-akyat po nila sa napakataas po na church po natin, yun pa lang po testimony. Po, kaya sabi ni Bishop, yung presence nyo pa lang po, precious rubies, testimony na po yan. You are glorifying God with your presence. Sila Nanay Lita, napakalayo po sa Tatay Bay. Gaya pa pong Cavite. Nagmamotor lang po kayo, no? Imagine nyo po, nagmamotor lang po sila, Cavite pa po sila. Samantalang tayo, dyan lang po tayo, kapitbahay na natin ng church. Tapos di pa tayo makapunta ng on time. Hindi pa tayo maka-attend ng church. Mga kapatid, si Pastor Henry nga, saan po kayo Pastor Henry? Muzon. Despite of his condition, dinadala niya sarili niya sa church. Siyempre, pastor po kasi siya. Pero kahit nung hindi pa po siya pastor, alam ko yung eagerness nito. Kahit nung hindi pa po siya na-stroke, nakita ko talaga yung eagerness na to serve the Lord. Let us glorify God with our feet. Yield your feet to God. Tingnan niyo po sabi sa Psalm chapter 37 verse 23. Psalm 37 verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord. Yield your feet to God. Yield your steps to God. I-present nyo, isurrender natin sa Panginoon. At hayaan natin ang Panginoon ang maglagay ng ating pong landas. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way. Sabi sa Matthew chapter 28, verse 19, Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Saan mo dadalhin yung mga paa mo? Sa lugar ng kasalanan? Dalhin mo yung paa mo sa soul winning. Dalhin mo yung paa mo sa services, sa mga ministries natin. Kaya pag Saturday, maganda po na nai-involve tayo sa ating pong paghayo, sa ating pong soul winning. Ang sabi po ng Romans 10:15, and how shall they preach except they be sent, as it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Kahit pangit po physically yung paa nyo, kahit punong-puno yan ng patay na kuko, pero kung yan ay ginagamit mo sa paghayo sa Panginoon, yan ang pinakamagandang paa sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, itong tatlong bagay po na ito sa ating pong part 1, nawa po, i-yield natin yung ating pong sarili sa Panginoon. Guard your sight. Let us present our eyes to the Lord. Present our sight to the Lord. Guard your speech. Yung ating pong pananalita, dapat po yung magiging proud sa atin, yung ating pong Ama. Guard our steps. Dalaghin mo yung sarili mo sa lugar ng Diyos. Tayo po tayong lahat. Let's all stand. Let us pray. At sa next week tuloy, sa susunod po ay yung part 2 naman po, another 3 parts of our body. Yield yourselves unto God. And siguro po, hindi ko na po patatagalin po yung ating pong altar call kung saan po kayo kinausap ng Panginoon sa oras na ito. By the way, yung ating pong mga first-time visitors, kung pwede pong may counselor po tayo na kumausap po sa kanila, if still they haven't received the message of salvation. Sa mga first-time visitors po natin, sama lang po kayo sa counselors, may kakausap po sa inyo patungkol po sa kaligtasan. Okay. At sa lahat po sa atin dito, let's open the altar now. Kung paano po kayong kinausap ng Panginoon sa mensahe po na ito. Baka may times na hindi natin nagagwal dyan yung ating pong mga paningin, yung ating pong mga bibig, yung ating pong mga paa,
It's time for us to use all of these parts of our body na maging glorifying sa harapan ng Panginoon. That will give glory to God. That will show that we are Christians. Huwag mong hayaan na kasalanan ang mamuno sa iyong mga katawan. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Neither yield ye your members, your parts of the body, as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God. Tayong iniligtas ng Panginoon. Tayong nagkaroon ng pag-asa mula sa Panginoong Hesus. Ang dapat makita sa atin ay ang Panginoong Hesus. Hindi na ikaw dapat ang namumuhay. Diyos na dapat ang nabubuhay sa ating pong mga sarili. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for the message that we just have heard. May we yield ourselves unto you, O God. Nawa, Panginoon, maging kapuri-puri po kami sa inyong harapan. Patawad po, Panginoon, sa aming po mga nagagawang kasalanan. Patawad, Panginoon, sa aming po mga pagkukulang. Patawad, Panginoon, kung may mga times na nagagamit po namin aming po mga katawan sa hindi kaaya-aya po sa inyong harapan. Nawa, Panginoon, ang aming pong panalangin ngayon, maging kalugod-lugod po kami sa inyong harapan. Na magamit niyo po kami, Panginoon. Ang aming po mga mata, ilayo niyo po, Panginoon, sa wickedness. Ilayo niyo po, Panginoon, sa mga malalaswang bagay. Ilayo niyo po, Panginoon, sa temptation. Ilayo niyo po, Panginoon, sa covetousness. Panginoon, magamit po ang aming pong mga mata sa pagbasa po ng inyong salita. Open our eyes to your word, O God. Isara niyo po ito, Panginoon, sa kasalanan at ibukas niyo po ito sa kabanalan. Panginoon, ang aming pong mga bibig, nawa, Panginoon, mag-minister po palagi sa lahat ng mga kapakinig. Nawa po, ang lalabas po sa aming bibig, Panginoon, ay encouragement, exhortation, evangelism, Panginoon, edification. At nawa, Panginoon, sa aming pong pananalita, ay makita sa amin na kami po talaga ay anak niyo po. Sa aming pong mga paa, Panginoon, nawa po, wag po kami ito dalihin sa kasalanan, sa lugar ng kasalanan, sa lugar, sa daan ng makasalanan. Bagkus, Panginoon, lagi po kami dalhin ito sa mga bagay na patungkol po sa inyo. Dito po sa aming simbahan. Huwag po namin pabayaan, Panginoon, na aming pong pagsiserve. Huwag po namin pabayaan, Panginoon, na aming pong pag-church. Nawa, Panginoon, on time po kami makapunta hanggat aming pong kaya, Panginoon, hanggat inaalaw niyo po, Panginoon. Nawa, Panginoon, dalhin po namin ito sa paghayo upang maibahagi ang ebanghelyo, upang ikaw ay mapaglingkuran, Panginoon. Keep our feet, Lord, from places that you wouldn't want us to go. Sana, Panginoon, ang lakalan po namin ay iyong kalooban. The steps of a good man are ordered by the Lord. Lord, please, set our paths. We want to trust in you. Sabi po niyo sa inyong salita, trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. We acknowledge you, Lord, in all our ways. And please, Lord, direct our paths. Salamat, Panginoon, sa inyo pong salita. Nawa, Panginoon, ito po ay naging paalala po sa amin, naging gabay po sa amin, naging encouragement po sa amin. At nawa, Panginoon, ito po ay patuloy pong gumabay sa amin pong mga buhay. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Are we all blessed? Blessing po ang mensahe po ng atin pong resident pastor. And this time po, dadako po tayo sa atin pong pagbibigay ng atin pong tithes and offering. But before that, hayaan niyo po munang basahin ko ang nakasulat po sa Acts chapter 20 verse 35. Ang sabi po dito, I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of our Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Tayo po ay sumandaling manalangin.
Nakilang Ama, salamat po Panginoon sa napakinggan po naming mensahe. Nawa po Panginoon, may apply po namin po ito Panginoon sa amin pong buhay. Gayun din po sa amin pong pagbibigay po ng amin pong tithes and offering. I pray dear God Panginoon na kayo po ang siyang magpala po sa amin. And nawa po Panginoon, malugod po Panginoon ang inyong pangalan sa pamamagitan po nito. Thank you dear God. In Christ's name I pray. Amen. Awitin po natin as we give anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to him worldly things I do not need and hope he's pleased. For he wants me to give a heart that's truly his, an offering of highest price, a servant to the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that costs me nothing. Okay, salamat po, Preacher Donel. Pinagpala po ba tayo ngayong gabing ito? Amen. So by the way, pasalamatan natin muli yung ating mga first-time visitors sa gabi pong ito. Okay, may nag-share na po sa isa, no, kay Brother Justin. At ngayon po, si Sister Justin. Saan po kayo galing church, ma'am? Dasma, okay. So welcome po sa ating gawain. So sana makasama namin kayo sa mga susunod pa. Okay. Ngayon po mga kapatid, tapos na po yung ating gawain. Ayahan ko po, tayo po tayong lahat. Tayo po magsasara na po sa gawain sa gabi pong ito. Let us pray. Panginoon Diyos, sa manaming banal, dakila sa lahat, salamat po sa natapos po naming gawain. Salamat po sa mensaheng aming napakinggan na nagpaalala po sa amin, Panginoon, na sa bawat parte ng aming pangangatawan ay naway maging kalugod-lugod po sa inyo pong harapan, Panginoon. Lord, naway ingatan niyo po kami, naway kayong patuloy na magbigay po sa amin ng patnubay hanggang sa pagdako po sa aming mga tahanan na ligtas, Panginoon. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala po, Panginoon, yung mga mensaheng aming napakinggan sa gabi pong ito. Salamat po, Diyos, sa inyo po namin binabalik ang papurit pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Tapos na po yung ating gawain. Ingat po tayo. To God be the glory.